Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito mga kaibigan, pakinggan po natin itong interview, paliwanag ho ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos kung bakit hindi niya tatanggalin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon itong Vice Presidente Sara Duterte. Unang dahilan kung bakit hindi kailangan tanggalin, kailangang manatili na gabinete ng administrasyon Marcos itong si Sara Duterte dahil hindi po siya korap. Hindi po tatanggalin dahil hindi korap itong si Sara Duterte. Yan po ang matinding pahayag, paliwanag ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. Yan ang ating tatalakayin at marami pang dahilan. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Eto na mga kaibigan, samahan nyo po akong panoorin. Hindi talaga marunong o kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun sinday. Hindi ganun sinday, Sara. So, sir, sa meeting po natin, you will assure the Vice President that she will not be replaced as Deputy Secretary. She doesn't need my assurance. She knows that. She knows that. Yeah, she will be replaced. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo, papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun sinday. Hindi ganun sinday, Sara. Alright? Thank you, thank you. The Vice President will be to patch things up, not to... I don't think we need to patch anything up. I think she understands, as I said, as a wife herself, she understands the sentiments of the First Lady. Our conversation will be precisely that. I am sure you understand how she feels because alam ninyo, ang First Lady hindi sanay sa politika yan Kami manhid na kami dyan sa mga insulto, kung ano-ano, personal na insulto, policy, lahat, manhid. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro, she still has to learn na magpalampas ng konti ng ibang masasakit at naiinit at maanghang sa salita. Alright, shoutout po sa lahat mga kaibigan at maliwanag ho diyan na diretsahan, pinagtanggol ng ating kasalukuyang Pangulo itong Vice Presidente niya na si Sara Duterte. Ang tanong, alam naman ho natin na hindi kayang ipagtanggol ng ating Vice Presidente itong kasalukuyan natin Pangulong Bongbong Marcos. Bagos baliktad may malasakit, may pagtatanggol na nangyayari. Hindi lang ito ang una at huli na pinagtatanggol ho ni Mr. President itong Vice Presidente. But ang tanong naman ho sa kabila, kailan nyo ho ba nakitang pinagtanggol ni Vice Presidente ni Sara Duterte itong ating Pangulong, kasalukuyang Pangulo ngayon? Imbis na ipagtanggol dahil karapat dapat namang ipagtanggol, ay lalong ginagatungan pa ni Sara Duterte ang kanyang pamilya, tatay, kapatid at ang kanyang mga taga-suporta na ilubog, hilahin pababa
doon pumapasok ho yung gusto nilang pababain sa pwesto ang kasalukuyang gobyerno na si Mr. President Bongbong Marcos. Mga kaibigan, baliktad ho ang pangyayari, di ba? But anyway, ang sinasabi nga ho ng ating presidente ay manhid. Manhid na siya dahil matagal na siya sa politika eh. Di ba? Maraming ibig sabihin ng manhid, mga kaibigan. At ang tanong, ano nga ba ang tunay na namamagitan dito? Hindi po ito kaanuhan, mga kaibigan, kamaritisan. Ano ang tunay na namamagitan between Sara Duterte at ang Bongbong Marcos? Huwag po tayo mag-isip ng kung ano. Tayo po ay nagtatanong lang. Sapagkat hindi lang po ako nagtatanong nito, maging ang taong bayan. Dahil mabigat ho itong binitawan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dito sa usapin ng kanyang pagtatanggol sa kanyang vice presidente. Bigyan po natin ng highlight. Marami po ang dahilan kung bakit kailangan tanggalin ang vice presidente, ang isang cabinet na lang, cabinet member bilang kalihim ng edukasyon. Doon tayo mag-focus. Bilang kalihim. O cabinet member niya. Maraming dahilan. Unang-una, nagkasakit ka. Pangalawa, hindi ka marunong magtrabaho. Pangatlo, hindi ka korap. At marami pang iba. Hindi ko isasahin. But sa puntong ito ay wala ho sa pagkatao ni Sara Duterte ang kanyang mga nabanggit. Dito lang tayo mag-focus sa salitang hindi korap. Yan ang matindi. Yan ang matindi na tanong. Hindi nga ba korap itong si Sara Duterte, mga kaibigan? Kung magugulitan nyo po, ay nasaan ang tanong ng taong bayan? Ito ay pera ng taong bayan. Ang 125 million na confidential fund, unfinished business. Hanggang ngayon, pinaliwanag ni Sara Duterte kung saan na 11 days niya lang po ginastos, inubos ang 11 million confidential fund na pera ho ng taong bayan. Ba't hindi niya naipaliwanag diyan kung saan ginastos? Nako po, talagang matindi. Kami po ay nagtatanong lang. Ito po ba hindi batayan na hindi korap itong si Sara Duterte dito po sa usapin ng 125 million na confidential fund? Confidential fund. Dahil yan po ang batayan ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Kung bakit kailangang manatili bilang kalihim at gabinete niya itong si Sara Duterte. Matinding pagtatanggol po ito, mga kaibigan. Kaya tanong, hindi lang po ako ng taong bayan. Ano po ang namamagitan sa inyo kung bakit ganyan ka pong magtanggol dito ho sa vice presidente? Matindi, di ba? Hindi korap. Nagtatanong lang po kami. Ipaliwanag nyo po ng ika nga po baka masagot din yung aming mga katanungan. Sa bagay, wala po kaming magagawa. Dahil sinabi nyo po yan pinagtanggol. Ba't ang boses ng taong bayan ay sana ay mapansin nyo rin po. Dahil ilang milyong boto ho ang binigay sa inyo ng taong bayan, kagalagalang presidente, ay sana ho ay mapansin nyo po din. Mga kaibigan, tayo po ay hindi nagmamalinis dito. Hindi po tayo naninira ng kapwa. Ito ay isang punto de vista public opinion. Katulad nga po na sinasabi ko po sa inyo, ay hindi porke tayo ay bumabanag, hindi porke tayo ay nagsasalita sa isang tao, tayo po ay nagagalit
o inaalis po natin ang suporta. Hindi po. Concern lang po tayo. Nagmamalasakit dahil mahal po natin ang ating presidente. Tayo po ay nagbibigay lang ng public opinion na nagbabatay. Diyan ho. Sa ika nga po ay kanyang pagtanggol kay Sara Duterte. Ganyan po ang transparent na pag-iisip. Hindi porke kaibigan mo, sinusuportahan mo, ay hindi mo na kaya na ika nga po ay pansinin. O ika nga'y banatan kung karapat dapat banatan. Hindi porke ka po bumabanat, ay inaalis mo ang suporta. Hindi po, mga kaibigan. Kami po, ako ay nagpapaalaala lang po. Kasama ko ang ilang taga-suporta, hindi ko man sila pinapangunahan. Mga kaibigan, dito na lang po sa usapin. Mananatili si Sara Duterte dito ho sa kanyang gabinete. Yan po ang kanyang pagtatanggol bilang sekretary ng DepEd. Dahil siya po ay marunong magtrabaho, dahil siya po ay isang politiko, isang vice-presidente, isang kalihim ng edukasyon na hindi po korap. Nasaan ang 125 million na confidential fund? Yan lang po ang gusto kong ihabilin na katanungan at bigyan po natin ng part 2 ito, mga kaibigan. At diyan po sa comment section, mga kaibigan, sa mga masugid kong taga-suporta, basers man o hindi, any comment reaction dito ho sa sinasabi ng ating Pangulo Bongbong Marcos na ika nga po'y hindi korap itong si Inday Sara. Kaya kailangang manatili bilang sekretary ng DepEd at hindi niya tatanggalin. Okay, maliwanag po, mga kaibigan. At sinasabi ko po sa inyo, muli kong ulitin, transparent po. Tayo po ay porke ay sumusuporta sa gobyerno, ay hindi na kailangang ika nga po'y pansinin o hindi na kailangang banatan. Bumabanat po tayo dahil mahal po natin ang gobyerno natin. Mahal po natin ang ating presidente. Ang ating pagbanat kung ito ay tinatawag na, tayo lang po ay nagpapaalala at nagtatanong, mga kaibigan. At kung mali man ang aking katanungan, na ihahabilin po. Muli kong uulitin. Ito ang aking katanungan. Kahit masawa kayo, mga mahal kong taga-subaybay, mananatili at hindi tatanggalin bilang gabinete, bilang sekretary ng DepEd, itong si Sara Duterte. Dahil ito ay marunong magtrabaho, dahil ito ay hindi po korap. Ayon po sa binitawan at rason ng ating kagalang-galang Pangulo Bongbong Marcos. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section. Isang like lang po bilang suporta nyo dito sa ating pinaglalaban, mga kaibigan. Bye-bye. Palapakan.